Yun yung topic natin, no? About free radical. No? So before we talk about free radical, ano ang mga factors na nakaka-apekto sa ating katawan, sa ating kalusugan? Mahalaga ba sa inyo yung kalusugan ninyo? Yes. Mahalaga talaga. Talaga ba? Paano nyo pinapangalagaan yung kalusugan? How do you take care of your health? Diet. Okay, so we have diet. Yan. Nangyayari. Kung hindi ayos yung diet ninyo, ganyan nangyayari sa inyo. Gusto nyo magiging ganyan? So, ano ang solution natin para maayos natin ang ating diet? Ano ang paraan natin para maayos natin ang diet? Marami nagsasabi sa inyo, kakain ng sakto, ng sapat, tama. Ano yung tama? Maraming hindi nakakaalam ano yung tamang pagkain. Totoo ba? Totoo ba? Yes. Okay. So, ang solution natin is the food pyramid. Dito sa food pyramid, dito nakalagay kung anong klaseng pagkain ang kakainin at ano yung amount ng pagkain na kakainin natin. So ito yung ating gabay to have the proper diet. Marami sa atin nakakaroon ng salitang proper diet pero hindi natin alam ano ang basihan. So I encourage you to go to your health center, pag-aralan niyo yung food pyramid na nandoon at yun yung magiging gabay natin sa eksaktong pagkain natin. Okay? Next, aside from diet, ano pa ang naging factor na nakaka-apekto sa ating kalusugan? Lifestyle. Pardon? Lifestyle. So, ito, sedentary lifestyle. Halos walang ginagawa. Ang ibig sabihin ng sedentary, lack of physical activity. Sino ba sa inyo naging ganyan? Yung pagdating sa opisina, uupo, harap sa computer, pag-uwi, kakain, tutulog. Meron pa ba kayong panahon para sa katawan ninyo? Ganyan ba kayo? Ha? So, paano nyo kanina? Tinatanong ko kanina kayo, kung mahalaga sa inyo yung kalusugan nyo, ang sagot nyo? Yes. And yet, ginagawa nyo ba ito? Yes. So, paano nyo masasabi mahalaga sa inyo yung kalusugan nyo? So, anong solusyon natin pag sedentary ang lifestyle ninyo? So, ang solusyon natin, pag kanyan, sedentary ang inyong buhay, you need to have regular exercise. Na, pag sinabi natin exercise, hindi man ibig sabihin kailangan pumunta kayo sa gym. No? Maghanap na kayo ng gagawa ninyo sa bahay na pagpawisan kayo. Even walking is a very good form of exercise. So, you should be trying that. No? Now, the third factor that affects our health is environment. And here, with the environment, ang pinakamalaking na nagbibigay sa atin ng pinsala is, of course, the free radical. Okay? Now, ano ba ang free radical? Sino ba sa inyo nakakaintindi ng salitang free radical? Naririnig niyo ba yung salitang free radical? Yes! Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng free radical? Yes! Yun. Yun yung totoong sagot. So, we will be discussing free radical ngayong araw na ito. Okay? Ano ba ang free radical? So, dito sa free radical, pag-uusapan natin muna ang atom or molecule. Okay? Konting chemistry lang ito. Hindi kayo mag-nosebleed dito. Okay lang? So, basic lang ito. So, when you look at an atom, makikita nyo, meron tayong nucleus and we have the electrons na nag-orbit. Alala niyo pa ba yun? Yes. Akala ko, absent kayo nung panahon na yun eh. So, meron tayong electrons na nag-orbit. So, you will notice that the electrons go in pair. Magkapares palagi yan. So, when it goes in pair, this is a very stable form of an atom or a molecule. So, very stable siya. So, hindi siya nagre-react basta-basta. Now, a free radical is formed when one of the electrons is knocked off. Natanggal ang isang electron, naging unpaired electron siya. So, it becomes very unstable and highly reactive. Do you understand ang ibig sabihin ng highly reactive? Ibig sabihin, pag tumama sa skin mo, magre-react agad sa skin. Pag tumama sa buhok, magre-react agad sa buhok. It has to react in order for it to become stable.
So, naiintindihan niyo ba? Do you get my point? Yes. Dahil siya ay unfair, it has to be reactive with some other molecule or chemical para maging stable siya. Okay? Now, saan nanggaling ang free radical? Saan siya nanggaling? Number 1, radiation. Anong alam niyo ang radiation? Of course, number 1 source of radiation is the sun. Dito sa sun, yung UV radiation, ultraviolet radiation, ito yung pinakamatinding nang bibigay ng free radical sa ating atmosphere. Do you know that in Peru, kung saan merong ozone hole, ganun rin sa Australia, may ozone hole doon. You notice that these people living in Peru and Australia are having more skin cancer sa kanilang population. Mas marami silang merong skin cancer. In fact, in Australia, kahit na yung mga bata, pag lumalabas daw nasa playground, they encourage the children to wear shades na may UV protection. Kasi, one effect of free radical, pag tumama sa mata nyo, actually is the formation of cataract. Okay? So, isa sa mga effect noon. No? Other than that, meron pa tayong ibang effect, no, ng nangyayari sa katawan natin. Now, aside from radiation na galing sa araw, ano pang ibang klaseng radiation? We have yung mga TV, yung mga X-ray. No? Yung X-ray, yung TV natin, nag-i-emit ng radiation yan. Although, yung CRT, yung cathode ray tube, yung sa video ng computer natin. And, of course, the lights. Yung light, saka itong the rest na ito, hindi naman to very powerful. Hindi ito masyadong malakas. Yung X-ray yun yung malakas, of course, no? Now, sa light, yung mga halogen light, ito emits UV radiation. Okay? Aside from yung X-ray, TV, cathode ray tube, and light, meron pa tayong yung microwave. Ito ang pinaka-latest natin, mas dumadami sa ating kapaligiran. Saan galing itong microwave? Alam niyo ba yung microwave oven? Sino may microwave oven sa inyo? Anong ginagawa ng microwave? Nag-iinit. Kaya yung tubig na dinagay niyo sa loob, pag ginamit niyo, kumukulo siya. At pag hindi po niyo yung kapaligiran, wala init yung kapaligiran. Only the water. Only the food. So, why? Because microwave, pag tumama sa isang object, ine-excite niya. So, nag-rub yung molecules noon to produce heat. Now, bakit natin pinag-uusapan ang microwave? Because recently, dumadami na ang source of microwave. One major source of microwave is cellphone. Sino walang cellphone dito? I doubt meron. Lahat kayo, meron mga cellphone kayo, no? So, paano nyo ginagamit ang cellphone nyo? For calling, for texting. Pero do you always use cellphone for calling? Nakaranas ba kayong gumamit ng cellphone for more than 10 minutes? Kaya nyo umiinit? Kahit lang dinalayo nyo yung cellphone, mainit pa rin yung tenga nyo. Hindi nyo alam na yung tenga nyo ay crispy tenga na. Because of microwave. Because of microwave. No? Kahit na ilayo nyo lang ganyan, umiinit pa rin tenga nyo. And this is what is, yung hindi nyo alam, is that microwave can penetrate the skull. So, pag nape-penetrate niya ang skull, pati ang brain nyo affected. There are some studies that shows that when you use your cell phone for more than 20 minutes in a day, you suffer a degree of insomnia. Hirap kayo matulog. Nangyari ba sa inyo yun? Now, I'm not saying cell phone is bad. Maganda ang cell phone kasi it's very convenient, high-tech na ngayon. Without cell phone, nung panahon maliit pa ako, nung binata pa ako, uuwi ako, tapadala ako telegrama. Uuwi ako bukas. Dumating na ako, yung telegrama ko, hindi pa dumadating. Ngayon, cell phone is very convenient. No? It's very useful. Now, here, I would like to encourage you to use yung handset. Di ba pag bumibili kayo ng
ng headset, I mean, ng cellphone, may kasamang headset yan. So, why not use it, no? Ilayo nyo yung source ng radiation from your brain. Okay? Now, next, ano pa? We have cell sites, of course. Kung may cellphone na nagre-receive, meron nagbabato ng radiation. Diba? So, the bigger the cell site, the higher is its microwave emission. Okay? So, ito lang dito na lang, kikita na natin, no? Pag may cell site malapit sa inyong bahay, minsan, palagi kayo irritable, hindi nyo napapansin mo. Na kahit minsan, yung, of course, depends on your personality, pero pag very common, you will notice that when there's cell site near your place, near your house, you will feel that you're always irritable. Okay? So, what else? Chemicals. Ano mga chemicals na nakaka-produce ng free radical? Of course, we are all chemicals. Even your atmosphere is made of chemicals. So, ano mga klaseng chemicals na ito? One is the industrial waste. Pansin nyo yan? Minsan may mga planta nagtatapon ng indiscriminately ng mga dumi nila sa ilog, lalo sa Pasig. Kaya yung Pasig, sabi nga nila, 50 years ago, yung Pasig pwede papaliguan. Tingnan nyo, subukan nyo maligo sa Pasig. Di ba? Kadiri na, no? Next, we have also toxic exhaust. Saan galing itong toxic exhaust na ito? Galing sa sasakyan. We have all kinds of free radical na pinuproduce doon. We have what? Nitrous oxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. These are free radical per se. Now, let me ask you, alam niyo ba, pag, halimbawa, meron kayong inaantay ng prospect dyan sa baba, tumayo kayo doon sa may tabi ng kalsada for 1 minute. Now, if I asked you, alam niyo ba kung gaano karaming particles ng free radical ang na-absorb, na-inhale nyo within that 1 minute? Do you know? Would you know? Can I ask somebody to give a guess? Wala niyo daw. Ha? Sa isang minuto, ilan kaya? It will be no less than 1 million particles. Maliliit ito, ha? We're not talking about something that you see. So small na hindi na natin nakikita ito. No? Kaya yung 1 million is an ordinary number for this kind of atmosphere. Pag nandun yun sa EDSA, mas marami pa yun. Okay? Now, whatever comes into your nose goes to your lungs. So habang dinadaanan niya, you can imagine that this damages your tissue. Whatever goes to your lung, goes to your blood. At dahil dito, pati yung mga ugat-ugat ninyo, nagiging marupok. So, pag naging marupok ang ugat, ano nangyayari? Mabilis siyang sumabog. Kaya nagiging common na yun, yung aneurysm. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng aneurysm? It is a condition kung saan yung ugat ninyo pumuputok inside. So, this is aneurysm. 30 years ago, bihira marinig ang aneurysm. But lately, dumadaming meron kaso. Why? Because of free radical. Okay? Now, aside from that, of course, we have the power plant. Mga planta na nag-i-emit na mga toxic gas. Okay? So, ganun rin ang nangyayari na i-inhale na radyo. It is thrown out in the atmosphere, at itong nasa atmosphere, nahihinga natin. At it comes in contact with our body. Okay? Next, household chemicals. Sa bahay ninyo, meron kayo nito. Ano ito? Can you guess? Very common to. Halos lahat kayo nito meron. No, not Saigon. Clorox. Clorox. Sino walang Clorox sa bahay? Meron, di ba? Halos lahat meron, no? Saan yung ginagamit ang Clorox? Pang-bleach. Pampaputi. But at the same time, you use it to clean the bathroom. Right?
Sino sa inyo nakaranas, I know, most of you nakaranas maglinis ng banyo. Right? Now, let me describe to you, ano ang nararamdaman. Kunwari, right now, naglilinis tayo ng banyo. Habang nagpupunas ka ng ganyan, ang mata nyo mahapde. Ang ilong nyo parang nasusunog. Ang leeg nyo parang sumasakal. Ang dibdib nyo parang may nakadagan. And did I describe it right? Tama ba yung description ko? Now, this is free radical directly attacking your tissue. Yung kanina sinasabi natin 1 million particle is minimal. Ito this time, directly naka-expose kayo. Habang pinupulos nyo ganyan, pumupunta sa katawan ninyo. So this is concentrated, kaya nararamdaman nyo yung effect. Kaya let me advise you na pag naglilinis kayo ng banyo, please ventilate the area. Marami sa inyo naglilinis ng banyo pero nakakulong. Bakit nyo ginagawa yun? Magpapakamatay ba kayo? So, yun ang dapat yung gawin, no? Open and ventilate the area. Okay? Now, what is in Clorox that gives you this powerful free radical? Chlorine ang nandoon. Chlorine. Chlorine is a very, very powerful free radical. Kaya kita nyo, pag linagay nyo sa mansa, pumuputi ka agad. Kasi oxidizing ang nangyayari. Oxidation. It's very powerful oxidizing agent. In fact, it is being used sa water treatment to kill microorganisms. Now, let me tell you this. Ang free radical actually is not good or bad. When it has other good purpose, like for instance, yung pagdi-disinfect ng gamit. No? Pinapatay niya mikrobyo, pinapatay niya virus. In fact, our body also produces free radical, lalo na sa mga immune system natin. Pag may pumasok na virus, nalapit ang ating T-cell, sasabog yun, pagsabog na magre-release yun ng free radical to kill the microorganism na nag-i-invade sa katawan natin. So it's really not really that bad. Pero pag sumobra, of course, may negative effect. Okay. Aside from household chemicals, ano pa? We have food. Paano yung food na ito? Bakit pati pagkain maraming free radical? Yes, maraming free radical ang food. Preservatives, for instance. Sarap, no? Sarap, no? Longganisa, tocino. Ano pa? May common na niluluto nyo para sa anak nyo? Right? It's full of preservative. Eh, gano'n din yung action ng preservative. It releases free radical. Ba't pa kayo mahilig magpakain ng pagkain embalsamado sa anak niyo? Don't you understand? Ito ay, pag mas mataas mas matagal ang shelf life ng isang preserved food, mas maraming preservative yon. Okay? Now, aside from preservative, ano pa? We have the manner how you prepare your food. Okay. Paano nyo niluluto ang pagkain nyo? Ito ang very common aspect of cooking. The easiest way of cooking is frying. Di ba? Di ba? Now, tanong ko lang sa inyo. Ilang beses nyo ginagamit mantika nyo? Ilang beses nyo ginagamit mantika nyo? Yung totoo. Gaano kadalas nyo ginagamit mantika? Pagkatapos nyo gamitin, sasali nyo saan? Sa garapon. Okay? Now, ilang beses nyo inuulit yun? Hanggang malinaw. Yan yung pitog dito. Naniniwala kayo doon. Of course, these people are trying to sell their product. They will say it's really good. But then, let me explain to you yung consequence na nangyayari dito. Bakit ba kayo nagre-reuse ng mantika? For the purpose of makatipid. Ayan, tanong ko sa inyo. Pagkatapos ito, tanongin ko kayo kung nakakatipid kayo, ha? Oil is made of this. Ito yung structure ng oil. We have
the glycerol part. Ito yung glycerol niya, no? Attached to the glycerol is the fatty acid. So, mahaba itong fatty acid niyan. Okay? Now, this is what you call oil or fat. Okay? Habang iniinit nyo ito, ano nangyayari dito? There is a tendency that this chain will break, leaving the fatty acid away from the glycerol. Okay? Yung lapat na nakikita nyo sa ilalim ng garapon ninyo is not oil anymore. It is glycerol. Alam niyo ba kung saan ginagamit ang glycerol? Alam niyo kung saan ginagamit ang glycerol? Glycerol is being used to make dynamite. That's true. Just add nitric acid to glycerol, sasabog yun. Another use of glycerol, of course, is for cosmetics, yung pang-moisturize ng skin ninyo. And of course, it's also being used sa mga cut flower para mas matagal ang buhay ng mga bulaklak. Now, let me tell you about glycerol. Next time na ginamit nyo uli yung mantika na kasama ang glycerol at ininit nyo, ang mangyayari, glycerol will break down to a chemical called aniline. Itong chemical na itong aniline nito, pag meron akong isang patak na purong-puro, 99% pure aniline, pinatak ko sa tubig, isang patak lang yan ha, isang patak lang yan, hinalo ko sa tubig at pinainom ko sa ito, sa mamang ito. At ininom niya naman, not knowing na merong patak doon na aniline, you know what will happen? I can guarantee that within 1 year, this guy will have cancer. That is how highly carcinogenic aniline is. Ganun katindi siya. Ngayon, yung ginagamit nyo sa pagluluto, hindi naman ganyan katindi, hindi naman ganyan ka-pure yun. Pero let me ask you, yung isang baso, linagay nyo sa ilalim ng gripon yung may tulo, na pumapatak. Ano mangyayari sa baso? Mapupuno. So yung kapirasong patak na yun, ngayon walang epekto yun. Kakapatak, ano mangyayari? Mapupuno ang katawan nyo, and by that time, posible magkaroon kayo ng cancer. Matitipid pa ba kayo? Okay. So, you see the point na bakit hindi natin ina-advise yung pagre-reuse ng mantika. You throw away oil after use. Okay? Now, next. Aside from mantika, meron pa tayo. Barbecue. Sino mahilig kumain ng barbecue? Barbecue is really very good, di ba? Wala naman masama kumain eh, no? There's nothing wrong with eating. If you enjoy your eating, it's really good. But choose to eat right. Ika nga. When you eat barbecue, alin ba yung pinakamasarap na parte ng barbecue? Yung taba na medyo sunog-sunog, di ba? Andoon lahat ng benzopyrene. Yun. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng benzopyrene? Another chemical that is also highly carcinogenic. Oh, imagine that. Nasabi ko sa inyo, hindi masama kumain ng barbecue. Hindi masama kumain ng piritong pagkain. But as long as you make it na hindi often. O, iwasan nyo lang yung madalas na pagkain ito. Okay? Now, next. Stress. Stress. Anong klaseng stress? Physical stress. Okay? Physical stress. And, of course, we have emotional stress. Stress increases free radical production in your body.
habang stressful ang katawan ninyo, tumataas ang free radical level sa katawan. Okay? So, ano ang effect ng free radical sa ating katawan? Kanina nabanggit ko na sa inyo, pag tumama sa balat nyo, it causes problem, no? Posibleng dumating sa punto ng skin cancer siya. Pag tumama sa mata nyo, nagkakaroon tayo ng cataract formation. Pag pumasok sa katawan nyo, nagiging brittle yung ugat natin. At of course, hindi lang yung ugat natin, but also some other internal organs natin is also affected. Right? Now, ito yung pinakamatindi. There is a chemical in our body called DNA. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng DNA? Yan na. Deoxyribonucleic acid. Ano itong DNA na ito? Alam niyo ba kung ano ang DNA? Hindi. Okay, iba, hindi sumasagot. Alam niyo ba? Hindi. Okay. DNA is the genetic code of our body. So, itong DNA na ito ang nagdidikta kung ano ang inyong katawan. Whether kayo ay babae, lalaki, anong kulay ng buhok ninyo, anong kulay ng mata nyo, anong kulay ng skin nyo, anong height ninyo, lahat yan naka-encode dito sa DNA. Ibig sabihin, code siya. No? Isa siyang chemical na meron nagdadala ng mga code. Itong code na ito, nagdidikta kung anong ginagawa ng katawan natin. Siya yung magsasabi, ito gawin mo, ito gawin mo. Okay? Now, sa DNA, you will notice, this is electron rich. Mamaya, magpapaliwanag natin yan, bakit electron rich, no? Kung siya ay electron rich, mayaman siya sa electron, ano ang kulang sa free radical? Anong kulang sa electron, right? Dahil ito ay electron rich, free radical. Therefore, it is a favorite object of attack. Palagi siyang paborito yang inaatake. Okay? Now, if you look at the DNA, makikita nyo, yung isang chain na yan, mahaba yan, marami yang chemicals na magkadugtong-dugtong. Meron siyang mga specific code, no? Intindihan nyo? Meron siyang iba-ibang klaseng chemical, like ito. Now, makita nyo, naka-arrange siya. So, ano mangyayari? Pag umatake ang free radical, itong arrangement na ito, this has a meaning. May ibig sabihin yan. Kaya siya naka-arrange ng ganyan. Let's say that this code says, gumawa ka ng, mag-multiply ka. Mag-multiply ka. You remember, the cell has the ability to multiply? Yung isa, pwede maging dalawa magiging apat magiging 8. This is what you call the process of mitosis. Yung pag-divide ng cell. So let's say that this code says you multiply. No? Before that, ipakita ko sa yung next slide, no? So ito yung free radical. Ito yung free radical. Ang nangyayari, sisingit siya na yun dito. So ano nangyari doon sa code na yun kanina? Yung code na yun, mag-move. Diba? Balik natin. So pag sumingit siya dito, maiiba ang code dito. Naintindihan nyo? Are you following? Yes! So pag naiba ang code, ano mangyayari sa ibig sabihin ng code na yun? Mababago. Mababago ang ibig sabihin. Right? So, here, nakita nyo, umatake siya, sumingit siya na yun dyan. So, ano nangyari? Nag-move na yun, yung code. Ano ibig sabihin? Nagbago ibig sabihin. So, eto na. Pagdating sa mitosis, nag-multiply siya ng nag-multiply. Right? So, habang nag-multiply siya, ito yung code na nagsasabing mag-multiply ka. Pagdating dito sa code na ito yung code na magsasabing tumigil ka na. Enough. So pag sinabi natin enough, dahil may sumingit dito, ang magsasabi pa ba siya ng tama na? Sasabihin niya pa bang tigil ka na? Ha? Do you understand? Yes. Itong code, nagsasabing mag-multiply. Pagdating dito, ito yung code na magsasabing stop. Eh, sumingit na yun ito.
Nung sumingit ito, ano ibig sabihin? Magbabago. Will the cell stop? Titigil ba siya ng division niya? Titigil ba siya? Hindi. So the cell keeps on multiplying and multiplying and multiplying dahil wala nagsasabing tumigil ka. Right? So when you have uncontrolled cell growth, you call that what? Ito na yung result nun. Uncontrolled cell growth is what? Tumor. And when the tumor becomes malignant, you call it cancer. Okay? Now, another so susunod yan, another effect of free radical is this. Hindi naman lahat ng pagkakataon sumingit siya dito sa kung saan sinasabing mag-multiply ka. Right? Let's say that this code says gumawa ka ng laway. Gumagawa ng laway, right? Siya yung nagsasabi ng code na gumawa ka ng laway. Kaya lang, nung umatake, saan gumagawa ng laway? Dito sa bunganga, right? Nung umatake ang free radical, sumingit siya dito. Pareho pa ba yung code niya? Sinasabi niya bang gumawa ka ng laway? Hindi na. Hindi na. Posible, sinabi niya ngayon, gumawa ka ng insulin. So, can you imagine yung bunganga mo gumagawa ng insulin? Nandun ba yun? Wala. Tama ba yun? Hindi. Hindi dapat gumagawa ang bunganga natin ng insulin because insulin is being produced in the pancreas. Now, because of the free radical na sumingit, nagbago ang ibig sabihin. Nabago ang code. So, in that case, you call that what? Mutation. Nag-mutate siya. Hindi na siya original sa trabaho ng DNA. Naging mutant siya. Okay? Now, let me show you something else. Now, this time, bibigay ko kayo ng konting pampalubag-loob. Ano ito? In our body, we have what we call a check and balance. Meron talagang nag-check ng ating sistema. And this is very difficult for me to explain. Pero let me tell you in a simplest form. Kumbaga, parang meron tayong auditor. Anong ginagawa ng auditor? Sina-check niya kung tama o mali. So, here comes the auditor. Pag tingin niya ng ganyan, sabi niya, oh, hindi na ito tama. Hindi na tama. So, first thing, ang gagawin ng auditor is to call the maintenance. Yung taga-repair. So, meron tayo noon. May repair mechanism yung katawan natin, right? So, tatawagin niya yung maintenance. Sabi niya, tingnan mo nga ito, may problema. So, here comes the maintenance. And pag sinabi niya, oh nga, no, mali. So, pwede niyang i-replace, balik niya sa dati. So, the cell becomes normal again. But what if, paano yan, kung yung maintenance, sabi niya, hindi kayang i-repair, sobrang tindi ng kapit. Anong gagawin na yun na maintenance? Anong gagawin niya? Tatawag siya ng immune system. Anong ginagawa ng immune system? Ito na. Dadating immune system, sabi niya, uy, hindi ito taga rito. This is a foreign object. Kasi di ba foreign object na ito? Tama ba? Anong ginagawa ng immune system pag merong foreign object? Pinapatay. Pag pumasok yung virus sa katawan mo, papatayin niya ang immune system yan kasi it is a foreign object. Therefore, the immune system will kill this DNA. So, papatay niya yan. Papatay niya. And when you have rapid cell death, you call that aging. Kaya yan, kumukulubot yung mukha mo. Yun na yun. Okay? Now, ano ang solution natin dito? Ano ang solution natin sa free radical?
we have a very simple solution. Antioxidants. Yun ang solution natin. Why? Because antioxidants are sometimes called free radical scavenger. Hinaya? Ito mangyayari. Ito yung antioxidant at ito yung free radical. So, ano mangyayari? Kaya niyang mag-donate ng electron para ma-neutralize ito. So, pag na-neutralize nito, ano mangyayari niyan? The DNA is safe. Walang mangyayari, walang damage na mabibigay sa DNA. Are you following? Yes. Yun lang, simpleng-simple. That is why we need to take more antioxidants to protect our body from the harmful effect of free radicals. Now, maybe some of you are wondering, Doc, you're a diplomate of the Philippine Academy of Family Physicians, then why is it that you're promoting herbal products? Lalo po ngayon, puro doktor po. Kaya nga po, napaka-special po ng araw natin because sets of doctors will be talking in front of you regarding the products and of course, regarding our health. Now, sabi nga po nila, no, ano ba talaga yung significance why we need to take food supplements? Additional expenses lang po ba talaga ito o talagang kailangan natin? Yun yung topic natin eh. Una-una po, maganda po ba yung sinabi ni Dr. Ong about free radicals? Yes! Nakakatakot po ba? Yes! Nakakatakot po magkasakit? Yes! Tingnan natin yung mga sakit. Okay? The reason why I'm talking in front of this because of these people, look at this one. It's even bigger than your head. It's a breast cancer. Okay? Grabe yun talaga. No? Why? Ito na yung dinadawang biro, pero think people, ganito po yan, no? Just try to think, sa hospital po, marami na kami nakitang ganyan. Sino po dito nakakita na ng cancer, tapos nga po gamay? Ganitong kalaking cancer. Okay, medyo nakaka-alarm po, ano, nakatakot. Now, isipin nyo, dalawang tita ko, mother ko may cancer. Diagnosed with cancer yung mother ko last June, and she died because of gastric cancer. Ito matindi. When she was diagnosed, it was already stage 4. Ang laki niya ng tumor sa loob ng stomach niya. And after 9 days, she passed away. Sabi ko, hindi mo man lang nalaman, doktor ka, specialista ka, na yung nanay mo may cancer. People, wala akong manifestations. There were no signs and symptoms. Bigla na lang po siya nag-vomit ng blood, and all of a sudden, she died. Okay? Now, kung dalawang tita ko, mother ko may cancer, malamang si Dr. Villanueva po, merong why? It is being transferred from one generation to another. Maliwanag po tayo doon. Ito pang magandang usapan. Lahat po tayo sa kwartong ito may genes ng cancer sa katawan natin. Yung iba parang nabigla to. Oho. Parang mas maganda po, tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo. Nakahuli cancer na yung mga yan. Para naman po. Pero ang dami yung klase. Mukha lang, ano? Pero sabi nga po, ano, nasa ba ang cancer? Nasa genes natin. It is inside our genes. Yung pinag-usapan po kanina with Dr. Ong. Maliwanag po tayo doon. Now, diretso po natin. Of course, our company is Alliance in Motion Global. Okay? And ang kapartner po natin is, of course, Nature's Way with our flagship product, C24/7. Alam po natin ang Nature's Way, sa po may kita, Springville, USA. Okay? And lahat po pwedeng gumamit. Now, the reason why I'm here is because of oxygen radical absorbance capacity. Kanina po nagbalit si Dr. Ong about free radicals. Tama po tayo. Of course, before we deal with the oxygen radical absorbance capacity, pag-usapan muna natin ng tao. But before that, inalam po sa states ang banaw po ay mga antioxidants. And they found out that we can derive it from fruits and vegetables. Maliwanag po. Now, ito po ang tao if we're going to analyze it from the smallest to the largest. Or should I say, largest to smallest. Pwede rin po. So, binanggitan ni Dr. Ong kanina yung atoms. If we're going to combine the atoms, it will form molecules, and that will form cells, which will combine to form tissues, and marami po tayong organs. And group of organs will form 11 systems,
that will comprise one human organism. Naliwanag po tayo doon. Balik na rin natin ang usapan. Let's begin with humans. Okay po? Ang gwapong tao nito. But kidding aside po, ang tao po, may isang system. Tama po tayo. But we're only going to talk about the 4 most important systems na lagi pong naapektuhan. Of course, the first will be your circulatory system. Okay po tayo. Guys, what is the organ that pumps blood to our body? Heart. Ito po yan. And pag pinag-uusapan ng dugo, ito na po, pag-usapan natin. Ito, blood ang pinag-uusapan natin, yes. And every time we talk about blood, we're also talking about what? Nutrients. Binanggit na rin po ni Dr. Anthony about nutrients, pero dandahan natin ang usapan. We have the carbohydrates, okay? We have the proteins, and we have the fats. Okay. Guys, where can we derive carbohydrates? Saan po ba natin nakukuha yan? Nung kasi pagkain ang mga sources? Rice. What else? Noodles. Okay. Bread. Cereals. Soft drinks. Tama ba na? Maliwanag po tayo doon. Aside from the carbohydrates, we have the proteins. Saan po ba nakukuha ang proteins? Meat products. Okay. Pork, beef. Okay. And when you talk about fats, tama ng baboy, tama ng baka, okay, mantika, Magdala pati nagmamantika, isama nyo na rin po, ano po. But again, the question is, do we need nutrients inside our body? Yes, definitely. Now, if that is the nutrient, if that is the system, people, okay? At circulatory pong pinag-uusapan, ito na po yung pangalawang system natin. Ang tawag po, respiratory system. Okay, ulitin ko natin. Ano po tawag dito? Respiratory system. People, we all know that air will go inside your nose. It will go inside your lungs for what? Gas exchange. Mapapalit ang oxygen at carbon dioxide po sa loob ng baga natin. Maliwanag po tayo doon. Now, the usual question is, Doc, do we really need oxygen? The answer is definitely yes. Why? Because if we're going to combine the nutrients and oxygen, it will form what? And people, all of our cells will be needing energy for it to survive. Maliwanag po tayo doon. Now, importante ang respiratory, balikan natin ang nutrients. We have the digestive system. What will happen? Food will be masticated or grinded inside your oral cavity. Okay? It will pass through the esophagus, then will enter your stomach. Ano po mangyayari? Liquefaction of food. Okay po? Ano is binon? Tutunawin natin ang pagkain before they will go inside your intestines. Why? Because in your intestines, marami pong blood vessels sa wall po nila. So yung mga nutrients po will enter the blood vessels before they will circulate to your body. Maliwanag po tayo doon. Now, ang paborito pong system, ito po ang pag-usapan natin. The immune system. Guys, if we're going to analyze it over, people, lagi tayong mahilig magsalita na, ay na-immune ka. But at the back of our mind, alam ba talaga natin na sabihin ng na-immune ka? Okay? So ito yan, ano? Okay? So we have the organs here, and we have the immune system or the lymphatic system. At may mga organs po katawagin natin lymph nodes. Okay, if I may ask you, people, ano ba yung lymph nodes? Kulani. Napapa natin dito. Sino pong ngayon pala umatandang in global? Pwede mo makita mga kamay. Ngayon pala, yung mga first time sa in global. Yan. Madam, sasabihin po, ano? Kung pag sinabi kong fulani, maganda o pangit? Pangit, ano? Ay, maganda. Ano ba yung gano'n ko yun? Pangit. Okay. Pero most of us think na ang fulani, pangit. Tama po. Now, pag-usapan natin, ano po ba talaga ang laman ng mga lymph nodes natin? That's a good example of your lymph nodes, people. Inside yung lymph nodes, marami tayong white blood cells. So what will happen? Once the microorganism goes inside your lymph nodes, the white blood cells will kill the microorganisms. Maliwanag po tayo doon. So ulitin natin, maganda o pangit? Maganda, but it depends on the size of your lymph nodes. Why? Baka naman pumapakad doon. May nakakapakot dito. Kasi laki ng tenga ko, gumagalaw pa. Pangit na mo yun. So yun, may sakit ka na. Maliwanag po tayo doon. That is what we call as lymphadenopathy. Maliwanag po tayo doon. So, pag-think it over, people, maganda ang fulani. Tama ba tayo? Okay. Now, after the lymph nodes, okay, ito ang ating mga organs, meron tayong mga tissues, at ito po yung pinag-uusapan nyo kanina kay Dr. Ong. Ang tawag po natin, cells. Approximately, people, okay, sabi nga po nila, it is the smallest functional unit of the body. Smallest functional unit. Pag mula ang buhok mo hanggang tarang-tara mo, puro cells. And we have approximately, guys, 100 trillion cells in our body.
Maliwanag po tayo doon. Now, lahat po lang sa sinulit ko po, kailangan ng nutrients, kailangan ng oxygen. And again, if this is your cells, okay, meron po siyang nucleus sa loob, at pinag ni Dr. Ang kanina, may DNA po tayo. Maliwanag po. Ipakita ko yung sinabi ni Dr. Ang kanina, this is your DNA. Anong sinabi niya? It is the one that carries your genetic material. Lahat ng gusto mo sa katawan mo, ang responsible, DNA natin. Maliwanag po tayo doon. But aside from which, may isang magandang function ng DNA. And one of which is the so-called protein synthesis. Ano yung mga proteins? Yan ang pinag-uusapan no? Okay, one good example of your protein, sabi nga po natin, will be your muscle. For movements, kailangan natin yan. Paghinga nyo, kailangan natin yan. Paggalaw ng intestines nyo, puro muscles po yan. Pangalawa po, may tinatawag na tayong part ng dugo natin, the hemoglobin. Ganun ka-importante. It is the one that carries oxygen. Ladies, even ever you will suffer from anemia, ano pwede mangyari? Mababang hemoglobin. Tama ba tayo doon? Pag mababang hemoglobin, mababang oxygen. Pag mababang oxygen, mababang energy. And what will happen to us? Is fatigability. Maliwanag ba tayo? Hindi siya maganda. Tama ba tayo doon? And, etong magandang pag-usapan, na binanggit na rin po kanina, the enzymes. People, the function of the enzymes is for metabolism. Maliwanag po tayo. Ulitin nga po natin, anong function ng enzymes? Metabolism. It speeds up chemical reaction. Kailangan natin yun. At ang isang magandang protein na nanggagaling din po sa ating DNA is a so-called immunoglobulin. What are these? The antibodies. Ito po yan. Okay? People are asking me, Doc, maganda ba ang antibodies? The answer is definitely yes. Why? They will bind with antigens. They will bind with the microorganisms. And they will help kill the microorganisms inside our body. Maliwanag po ba tayo doon? So the basic question is, Doc, ibig sabihin, kung magandang function ng cell natin, hindi tayo magkakasakit. Yes, supposedly. But now, tingnan natin itong sinabi kanina po, no? Again, what do we call this one, people? Free radicals. Ang daming binanggit about free radicals. And guys, ang papakita ko sa inyo yung visuals na binanggit po ni Dr. Ong kanina. Maliwanag po tayo. So, how can we get them, people? Una-una po, as what was mentioned earlier, ano bang pwedeng gawin ng mga free radicals sa katawan natin? At gaano ba sila kadami? As far as other scientists are concerned, sabi po nila, we have approximately 50 billion free radicals in the environment. Inside our body, inside our cells. And they can penetrate your cell and can damage your DNA, walang protein, and they can even damage your what? Your cell membrane. What will be the end product, people? Death to your cells. Paliwanag po tayo. Okay. Pagkat natin yung mga possible sources. At ang pwede mangyari. Hydrogen peroxide. Lighting. Hydroperoxide. Metal, smoking, ischemia, ibig po ng kulang po yung dali ng dugo. Anong pwede mangyari? Kung meron tayong mga antioxidants, we can suppress the so-called free radicals from damaging our body. Pero paano kung sobrang dami po? Ano mangyayari ngayon? It can damage your lipids, your proteins, your DNA. Tama ba tayo doon? Oops! Kung meron kang mga scavenger ng free radicals, protektado naman tayo. But what if ganun kahari pa rin yung mga free radicals? Ano nang pwede mangyari? It can damage your body and it can cause different kinds of diseases, cancer, and of course, aging. Maliwanag po tayo. Ano? Ibig sabihin mo, hindi tayo tatanda. Hindi ho. It will only delay aging process. Tama ba tayo doon? Okay. Masarap ba tumanda? Kalahin ko, ewan nyo. Idat pwede, mukha, wag. Tama ba tayo? Ngayon, eto yan eh. Where can you get them? Exposures of the sunlight at around 11 a.m. to 3 p.m. people, hindi ka na makakakuha ng vitamins. What you're going to get is what? Ultraviolet that can possibly cause cancer of the skin. What else do we have here? Radiation. What else do we have here? Pollution. And of course, eto masarap pag-usapan sa lahat. Guys, okay? Ano bang ginagawa muna ng mga free radicals from the outside, especially if you're a smoker? It can penetrate the membrane. It will disrupt the membrane. It will cause a hole in your membrane that can lead into what? Cell death. Ano to? Ba't tinuro natin ang mitochondria? Okay.
Sabi po nila, ang mitochondria, magandang function. Tama ba tayo doon? Anong function ng mitochondria? It will produce ATP or energy. Tama ba tayo? Ito ang problema. Kung meron po tayong free radical sa environment natin, meron din po tayong free radical sa loob ng cell. Why? As the mitochondria produces energy, at the same time, gumagawa rin sila ng sangkaterong free radicals. Anong pwede niyang gawin? Sisirain na naman ang membrane. Okay, ano pa gagawin niya? Pati po mga nerve cells natin, sisirain din niya. Guys, very damaging po ba ang free radicals kung pag-iisipan natin mabuti? Yes, why? Balat ng membranes po natin, okay, pati po yung mga tinatawag na lysosomes, pati na rin po yung mga DNA natin, pati po yung membrane ng cells natin, will be destroyed by the free radicals. Delikado ho, maliwanag po tayo doon. So isipin mabuti, nakakatakot ho ba ang free radicals ulit? Yes. Definitely guys, ito na po. Smoking. Pwede mo bang malaman sino po dito ang naninigarilyo? Tapos nga pang kamay. Uy, ang dami. Guys, ito pa yung mabuti For those who are smokers people, gagawin ko man ng exaggerated ng story Think first guys, that one free radical can kill one cell. Hinuulit ko po, exaggerated po yon. Pero for the time being, isipin nyo, ang isang free radical, papatay ng isang cell. Maliwanag po tayo. Now, sa mga naninigarilyo dito, sino pong nakakaisang kaha ng sigarilyo sa araw? Pas nga po kamay. Ayun, may nagtaas. Okay, sir. Ikaw muna, outstanding member. Ano? Pakinggan mo to. Ito po, hindi na po biro. This is already scientifically proven. Sa isang stick ng sigarilyo, sir, gaano karami ang free radicals? Sir, we have approximately 1 million free radicals. So, ilang cells mo pwedeng mamatay per stick? 1 million. Isang kakakalan naman, no? So, ilan po yun? That's 26. Magkano yun? 20 million. Kami na, Doc, times 365 days, delikado po tayo. Maliwanag pa tayo doon. Now, ba't ko pinakita ang bagat puso? Ito yung mga normal po, no? If you're a smoker, this can possibly happen to you. Sabi ito, smoking is good, right? Pero kung isipin mo mabuti, guys, pag naninigarilyo ka, ito maging kulay ng baga mo. Itim na itim. Compared mo sa isang magandang baga, maliwanag ko tayo. Malamang sir, magsisimula ka na maging ganito ang baga mo. Maliwanag ko tayo. Ito pa. Pagkita po natin. Ano sila natin? Quit smoking people. Guys, I'm sure lahat po tayo dito, may kaibigan, may kamag-anak, naninigarilyo. Tama ba tayo doon? Ang lagi ko sinasabi, para making ginagawang manok, pinapausukan tayo araw-araw. Ang tawag doon, second-hand smoker. Maliwanag po tayo. Ang problema nun guys, mas doble po yung pumapasok na free radical sa katawan natin. Why? Wala tayong filter. Maliwanag ba tayo doon? Ibig sabihin, kung sila magkakasakit, mas mabilis ka magkakasakit. Maliwanag ba tayo? Okay, ngayon, i-diretso natin ang usapan. Sinabi na po ni Sir Jun kanina, if you will inhale people, siningkot mo na yung free radicals ng katabi mo. Why? They're everywhere. Airborne, pagkain, kahit saan po, marami tayong free radicals. Are we clear with that one, guys? Ngayon, isipin niyo mabuti, no? Maybe you're wondering, Doc, bacteria, detergents, sabi kanina, UV light, operation, smoking, stress, breathers, harmful smoke, food additives, lahat free radicals, yes. And what can possibly happen to us? Yan. May kagalala mo ba kayo mayroong cancer? Inatake sa puso? May sakit sa puso? May Parkinson's disease? Naninigarilyo? May diabetes? May inflammation? Uy! Tumatanda. Hindi may iwasan yan. At guys, it can even affect your immune system at pinapatigas niya ang mga arteries natin. People, kung iisip niyo mabuti, no? Itong pwedeng gawin sa atin ng free radicals. Maganda o pangit? Gusto niyo ba magkaroon ito? Siyempre, ayoko. Ngayon, ano kailangan natin? What do we need, guys? Antioxidants. Sabi-sabi po tayo, kailangan natin? Antioxidants. Where can we get the people in the first place? Fruits and vegetables. Pero ano ba kagandahan ginagawa ng antioxidants? Ito na pag-usapan natin eh. The reason why we're here is because we would like to discuss the ways in order to prevent free radicals from damaging our body. Maliwanag po ba tayo? Pag-usapan ng antioxidants. Vitamins are a good example of antioxidants. Ano ginagawa po nila? They will prevent the free radicals from damaging your cell. Haharangan nila yung mga free radicals para hindi po makapasok sa loob ng membrane ng cells natin. Maliwanag po ba tayo doon? What else?
Isipin nyo na para sila makapak naman. Okay? Pag ito yung mga free radicals, ang gagawin nila, kakainin nila, pupunin nila, papatayin nila, sisiraan nila. Maliwanag ba tayo doon? So kung isipin mo buti, maganda ba ang antioxidants? Yes. Guys, imagine, ito ang cell mo. Yung kalahati, maraming antioxidants. Yung kalahati, wala. Anong pwedeng mangyari sa mga free radicals natin? Pumasok, walang kaaway. Anong pinatay? Yung mga organelles ng cells natin, including your DNA. Magkakasakit ka ba pag gano'n? Yes. Ito yung mga antioxidants. Okay? Anong ginawa niya? Hinarangan niya yung mga free radicals in order to preserve the organelles of the cell. Ibig sabihin po nun, napapagala niya yung function ng cells natin at we can be able to prevent diseases from happening inside our body. Maliwanag ba tayo doon? Guys, eto po yan eh. Sabi nga po kanina, no? Free radicals po na wala na isang electron. Pag siya po ay dumikit sa isang atom na matino, kukunin niya yung electron nun. At naging domino effect po yan. Kung yung mga atoms na yung people ang siyang nagpo-comprise ng cell membrane mo at sinisira ng free radicals, what will happen to your cell membrane? Masisira. Pag nasira po yan, lahat ng contents ng cell natin mag-delete. Patay ang cells natin. So, anong gagawin ng antioxidants? They will provide the necessary electrons for these free radicals in order for them not to harm our cells. Maliwanag ko ba tayo doon? Ngayon, diretso natin. Ito po mga studies na po na ginawa po nila that antioxidants can prevent and treat many medical conditions like what? Cancer, aging, cardiovascular, inflammation, diabetes, and so on and so forth. Ang dami na po nagpatunay na pag gumamit po tayo ng mga antioxidants that we can derive from food supplements, napapaganda po yung katawan natin. Maliwanag po tayo doon. Pati yung mga sakit, napapaganda rin po natin yung mga condition. Maliwanag po tayo. Now, ano ba pwedeng mangyari? Tingnan natin kung importante sa katawan natin ito. Antioxidants can cause what? Support kidney function. Maganda ba yun? Yes. Improve reproductive function. Support the immune system and improve defense power of the body. Maintain healthy vision. Okay? Improve quality of sleep. Reduce obesity. Improve nervous system. Maintain good dental hygiene. Have anti-aging effect and protect the liver. And of course, protection against digestive disorders and support respiratory system. Sa lahat ng sinabi ko, guys, maganda ba yan para sa katawan natin? Yes. Maganda ba ang antioxidants? Yes. Definitely, guys. Itong requirements that we must be able to eat 5 servings of fruits and 5 servings of vegetables per day. Maliwanag ko ba tayo doon? Yes. If I may ask people, especially for the first timers, sino po ditong kayo kumain ng 5 fruits and 5 vegetables per day? Nasa kamay? Patay, wala. Delikado pala. Okay? Talagang iba nag-iisip yan. Dok, 5 prutas, kaya ko yan. Kaya na kumain po ako, 7 lansones sobra 2. Nako, hindi yung ganun kalit ang usapan. Gano'ng kalaki? Ang pinag-uusapan natin, medium-sized fruits and medium-sized vegetables. What will be a good example of it, people? 5 mansanas. Kaya yun. Yung gulay kaya. Mas bisan do, kumain ako kayo na chapsuy, nagpasan po ang laman. Hindi pwede yun. Ang pinag-uusapan, medium-sized kasi nakailang repolyo sa good example. 5 mansanas, 5 repolyo. Mahirap bang gawin yun? Mahirap bang kainin? Guys, ito pa. Pag pinag-uusapan ng antioxidants, people, isipin nyo rin po, no? We are all living in the 3rd dirtiest city in the world. Maliwanag ko ba tayo doon? At ito pang gusto ko malaman. Sa kwarto ito po, be honest ha, sino po sa inyong edad 30 years old and above na po? Kasi nga po kamay. Yan. Ang ganda yan. Bakit? Nangarin na buhay niyo. Okay? Bakit po? Proven guys, no? Proven na po. Pag tumungtong tayo ng 30, ang level po ng ating antioxidant sa katawan is fast going down. Now people, let's try to analyze everything. Delikado ba tayo, guys? Yes. Normal healthy red blood cells, pag testo ka pa ng free radicals, they may die. Now look at these people. Ewan ko lang kung dito matutuwa kayo. Kung itinaninigarilyo, isipin mo pwede mangyari sa'yo. Normal lungs. Ganda ng kulay, no? Pag nanigarilyo ka, eto lang ang magiging kulay ng baga mo. May bones pa sir. May tumor ka pa. Kaliwanag ko tayo. That's lung cancer. Second, ito na yung mga binanggit ni Dr. ang kanina. Guys, you're fond of drinking alcohol? Eto ang magandang atay. Kulay red. Ayun.
May mga taba-taba ka na dyan, okay? Guys, this is what hepatoma or liver cancer carcinoma. Liver cancer. Okay? Next. Sabi nila, mahilig ba kayo kumain ng mga prito? Okay, itong para sa'yo. Yan. Gastric cancer. Ito yung matinong stomach natin. And you will develop tumors, people. Okay, kung mahilig ka naman kumain ng mga raw meat, raw fish, ano pwede mangyari? Ito naman para sa'yo. Intestinal cancer. Look how smooth yung lining po ng ating intestines. Pero pag nagkaroon ka ng tumor, ito mangyayari. Ito pang matindi. Ang hilig mo yung alcohol ulit. It can even damage your pancreas. May tumor ka, parang tosino na yung kulay. Ito, ang ganda, oh. Yung flesh talaga niyan, ganda. Normal pancreas, people. And, pati kidney mo na rin. A normal, good-looking kidney, the one with cancer on your left. Let's talk about your lymph nodes, people. Ang ganda ng mga lymph nodes natin, di ba? Pag pinasukan ka ng cancer, ito mangyayari. And, guys, alam ko masarap tumingin sa breast, tama. Kaya may damit yan, nakatago pala. Ito yung tumor. Okay? Ang feeling kasi, people, masarap mo magkaroon ka ng ganito. Dahil na, that's breast cancer again for you, people. Now, masarap mo ba magkasakit? Masarap ba magkaroon ng cancer? Pero isipin nyo, are we prone to develop cancer? Yes. Are we exposed to free radicals? Yes. Do we have enough antioxidants inside the body? No. Guys, let's try to analyze everything. The reason why we're here is because we would like to inform you, okay, to enlighten you people. And para malaman talaga natin ng buong buo na tayo po yung nanganganib. Tama ba tayo doon? Personally living in Metro Manila, hindi maganda. More than 30 years old po tayo, hindi maganda. We cannot eat 5% vegetables, lalong hindi maganda. Anong kailangan natin? We need something that will be able to what? Improve the level of antioxidants. Bakit po? Ang pinaka-function nga sabi po natin kanina is to prevent the free radicals from damaging our cells. And people, pag pinag-uusapan po ang antioxidants, pag pinag-uusapan po ang food supplement, ito pong produkto natin, sobrang ganda po. Guys, para mas maganda, isigaw natin yung pangalan niya. Okay? People, ano pangalan ng produkto natin? C24/7. Nutraceuticals, guys. What will be the effect of C24/7? And what are the contents of our product? Guys, tingnan natin mabuti. Cellular protection. Why? Sabi nga po natin, it will immunity. It will prevent the free radicals from damaging your cells. Pangatlo, energizer. Bakit po? May mga enzymes po tayo dyan. Okay? May enhancement, may support, may nourishment with cardioprotection. Guys, madalas po tayo na-atake sa puso for your information madaling araw. That's part of our 24-hour circadian rhythm. Paliwanag po tayo. Sa experience po sa ospital, kadalasan po madaling araw dumating mga pasyente, heart attack. Ngayon, isipin niyo mabuti. Ang pangalan ng produkto C24/7, why? The objective is to protect your body 24 hours a day, 7 days a week. With, ito po, pag pinag-uusapan talaga ang produkto, ang nai kong pinofocus, cancer protection. Bakit po? Sa buhay ko ngayon, yan ang number 1 cure ko po. At kanina natin yung mga cancer. Gusto niyo ba magkaroon ng cancer? Definitely. Ngayon, pag-usapan natin ang produkto natin. What are the contents? Inuulit ko po. It has 16,000 phytonutrients, but again, I would like to reiterate, ito pong 16,000 yung complete. Ang produkto po natin ngayon contains 22,000 phytonutrients. And when you talk about phytonutrients, let me try to clarify the issue, people, na pag sinabi ng phytonutrients, hindi lang yung laman ng fruits at gulay na pinag-uusapan natin. Kasama ang balat, kasama ang roots, kasama ang plant, kasama ang seeds, lahat kinuha mo. Kung iisipin mo mabuti, mas maganda ba yung para sa atin? Yes! What else? If you're drinking vitamins, people, if you're taking vitamins every day, ito na po yun. From vitamins A, B, C, D, E, K, B1 to B12, meron po tayo. Vitamin A and C are antioxidants. Ang function po nila, re-epithelialization. What is the function? It will repair your skin. Ang vitamin B po for the nerves. Ang vitamin D, ladies, you need that. Bakit po? For your bones. Okay? Ang vitamin E, antioxidants, at ang vitamin K po for blood clotting. So, isipin niyo mabuti. Lahat ng vitamins yan, meron ng produkto natin. Maganda bang produkto natin? Yes! What else, guys? Ito pa mo. Okay? We have 12 whole fruit juice blends, guys.
Ang dami pong mga prutas na kailangan banggitin. Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry. Isama mo na yung mga apricot, papaya, orange, grapes, and pineapple. People, madaming studies po ang ginawa eh. Inilang po nila yung mga level ng antioxidants. And they found out, ito po yung matataas ang level ng mga prutas po na merong mga antioxidants. Nandun po yung cherry, cherry ulit, prunes, blueberry, cherry, strawberry, orange, grapes plus. Ito pa, isang study po ulit, oxygen radical absorbance capacity. Again, kung isipin nyo, nandun na naman yung grapes, nandun na naman yung mga cherry, nandun na naman yung orange. Guys, lahat po yan, again, nasa produkto natin. Maliwanag ko ba yun? So, magandang produkto natin. Labing dalawang vegetables, people. Ang dami ho nito. Lahat po sila maganda. Okay? Pero dito po, ito, ba't ko laging binabanggit ang garlic? Marami pong study sa garlic, people. Kami mismo, nung kami nagdodoktor, nung kami residente, no? Yan po ang study sa amin. Bakit po? Napatunayan po namin ang garlic po talaga ang gandang antifungal. Maliwanag ko. Pero baka nang pag-uwi nyo ito, maganda pa yung antifungal. Ika-aspas sa mukha ko, hindi ho. Kukunin niyo po yung pinaka-juice, gagawa ko tayo ng parang ointment or cream bago mo i-apply sa mukha. Maliwanag po tayo doon. Barangay hindi lang po antifungal ang garlic. Antioxidant, anti-cancer, anti-hypertensive, antibacteria. Maliwanag po tayo. But again, we have 12 vegetables. So maganda bang produkto? Yes. What else? Okay? Ito pa mo. Oops, by the way, no? Ito po, 12-12. But if you want to analyze it over, ang requirement po kanina, 5 fruits, 5 vegetables. So kung isipin nyo mabuti, lumaligtas na ba tayo? Yes. May 18 amino acids ka. Ang naritando, ano bang function talaga ng amino acids? They're the building blocks of proteins. And every time you mention proteins, people, binanggit ko na yung iba kanina. Muscle, for movements. Hemoglobin, it carries oxygen. For energy production. Enzymes for metabolism. It speeds up chemical reaction. And when you talk about immunoglobulin, antibodies, tumutulong din sila para patayin ang mikrobyo. And again, people, meron mo tayo niyan. So if someone will ask us, people, maganda bang produkto natin? Yes. Definitely. Can we prevent free radicals from damaging our body? Yes. Can we be able to improve our metabolism? Yes. Dagdagan ba yung produkto? Yes. Definitely. What else? Dagdagan pa natin. We have 14 super grateful spirulina blend. When I tried to eat on spirulina, sabi nga po, it's a blue-green algae. Sobrang taas po ng level ng antioxidants. But again, sa produkto po natin, meron po tayong 13 green plants. If you're going to recall yung pinag-aaral natin ng high school sa kanang college po tayo, even elementary, ang kulay po nila green, tama ba tayo doon? And we all know that the one that gives the green coloring pigment to the plants are the so-called chlorophyll. People, I read on chlorophyll and bumili po talaga ako, bakit to? Sobrang taas po ng level ng antioxidants ng chlorophyll na meron po sa produkto natin. Maliwanag ko ba tayo doon? What else? Ito pa ho. 12 mushrooms. Guys, names pa lang po ito, you will never forget why. Cordyceps reishi, shiitake, hiratake, maitake, yung bushitake. Okay? Ito po mga to, no? Isama mo na himatsutake, kawaratake. Guys, ang unang mga sumikat dito is Ganoderma reishi and even Agaricus. Ang ginawa po nila ay sinama sa mga kape. At yung mga kapeng yung people, ano po nangyari? Sumikat to. It became $1 million business. Why? Because they have proven kung gaano po aganda ang reishi sa Agaricus. Wala po tayong quarrel pag pinag-usapan kung talagang maganda sila. Sobrang ganda po. But again, if you're going to analyze it over, dalawa para sa ating bitin. Ang ginawa po sa produkto natin, we have 12 mushrooms. At kung pag-iisipan, kung babasahin mabuti, each containing high levels of antioxidant and anti-cancer properties. So, ang sinasabi ko nga lagi, mas maganda mga produkto natin. Yes. So, what else? Ito po mo, 12 digestive enzymes. Ulitin natin. Ano po ang function ng enzymes? It speeds up chemical reaction. One word, metabolism. Guys, marami bang enzymes sa produkto natin? We have 12. Inside our mouth, if we're going to analyze it over people, meron tayo tinatawag ng salivary amylase. What is the function? Digest carbohydrates inside your mouth. Kung tawagin po natin starch. Okay? Pangalawa, punta po tayo ng stomach, may protein po tayo. What is the function? Digest the proteins. At yung pangatlo po, may tinatawag tayong lipase. Anong function po? Digest the fats.
Isipin nyo, 3 magandang enzymes. Dagdagan mo pa ni Siyam. We have 12 enzymes found in our product. In people, alam mo naman ang function ito. It speeds up chemical reaction for metabolism. So maganda ba ang produkto natin? Yes. What else? Ito pa mo. We have, ito maganda pa usapan, 12 herbs and specialty nutrients and 10 essential fatty acids. Kaya ito, essential fatty acids, di ba taba? Di ba medyo hindi maganda? Ang pinag-uusapan, essential fatty acids. People, look at this one. Ang laman po yung produkto natin, omega-3. And it can be obtained from diet. It is also found in our product. Ang mga omega-3 po, it is said to be a long-chain polyunsaturated fatty acid. Kung tawagin po, yun yung mga gandang klase ng taba. Why? Because the function of which is to lower blood cholesterol. Maliwanag ko ba tayo? Now, what else? Ladies, if you're suffering from dysmenorrhea, like sinasabi, you take flaxseed. You take a product. Ano bang function talaga ng flaxseed? Look at this. Ang flaxseed po, merong ALA. What is ALA? Sabi-sabi tayo. Alpha-linoleic acid. Again, it's an essential omega-3 fatty acids. Anong function? It will inhibit production of cytokines and lipid mediators derived from arachidonic acid. Ano ito? Parang high-tech yata. Okay. Simple natin. Cytokines. Pawalan nga po? Cytokines. Anong function? Sila po yung nagpo-produce ng inflammatory cells ng katawan natin. Pag may inflammation po tayo, especially ladies, if you're suffering from menstruation or dysmenorrhea, ang nangyayari, masakit during menstruation. Maliwanag po. Ang gagawin po ng produkto natin, people, kukontrahin niya to. Pag kinontra niya to, walang inflammation. Pag walang inflammation, ladies, ano nangyayari? Nawawala ang pain during menstruation. So ladies, ano pa meron? May mga ligands po tayo. It exhibits an antioxidant, antimitotic, anti-cancer, and antifungal. So ibig sabihin po, pati yung flaxseed may anti-cancer properties. Maliwanag pa rin ba tayo? May sunflower seed pa yan, it contains vitamins and minerals. So people, isipin niyo mabuti. Sa lahat ng sinabi ho natin magmula kanina, sa lahat ng laman ng C24/7, maganda ba ang produkto natin? Yes! Guys, sobrang ganda ang gaya kong sinasabi. Pero tandaan niyo po mabuti, ito po yung laman ng complete. Ano ito? Ang ganda rin ito, yan yung complete, yes. Eh, yung ginawa natin, dinagdagan pa ho natin yung complete ng siyam na magandang ingredients. And people, ito ho yun. Take the product. It contains cysteine hydrochloride. Anong gagawin niya? It will stimulate your liver to produce glutathione. Sino yung first timer po sa harapan, if I may ask? Okay? May first timer po ba? Madam, pag sinabing gluta, anong may isip ko kagad? Kaputihan. Paghandaan kagad eh, no? Pero ma'am, ang mga glutathione po talaga, ma'am, antioxidants. Pumuputi ka na, may anti-aging ka pa. Pangalawa, quercetin. Sa panaw ko flavonoids. Pakiulit nga po, ang tawag dito? Flavonoids. Ano mo yun? May anti-inflammatory, may anti-aging. Pangatlo, concentrated grape skin extract. Guys, it contains polyphenols. Pampahaba ng buhay yan. Siya nga po pala, no? Sa mga readings po na nabasa po namin, sa mga readings po namin, people, napatunayan po namin sa grapes po talaga, yung kanyang polyphenols, wala talaga halos sa laman. Nasaan po? Nasa balat po at nasa mga buto po, nasa seeds. And people, yun po ang kinuha sa produkto natin. Meron pa tayong green tea. It contains 95% epigallio, catechin, garlic, polyphenols. Pakiulit nga po. Ulitin natin ha. Isa-isa ito. Epigallio, catechin, garlic, polyphenols. Ulitin natin na malakas. Epigallio, catechin, garlic, polyphenols. Pampabag ng buhay. People, isipin mabuti. Ang mahilig-mahilig mga Chinese, tama ba tayo doon? Okay. In all honesty, parang ginagawa nilang tubig yan. But again, people, don't worry why. Patipingin ng mga Chinese, part na rin ang produkto natin with coenzyme Q10. Anong pinaka-function po ito, people? Now, being regarded as the vitamins to your heart, why? They also lower blood cholesterol. Now, isipin niyo mabuti. Sa limang bilanggit ko po, mas gumanda ba yung produkto natin? Yes! Sinamahan pa ng 4 na longevity polyphenols. Anong function? Pampahaba po ito ng buhay. Simple lang ang tanong nandito eh. Sino ba dito ang gustong humaba ang buhay? Taas ang kamay. Oo naman.
masarap po yan. Guys, eto may bibigbitin ko kayo. Bakit po? Ang magsasalita po ito mamaya, okay po, is our El Presidente. Okay? Because this is another product called as Restore Life. But again, think it over. Siyam na magandang ingredients sinama sa produkto natin, mas gumanda pa ang produkto natin. Yes! Guys, palapakan niyo muna si 24/7. Ano? Pag-reto mo ito. It was able to make use of 3 types of technology. The first is nanotechnology. Sabi na, Doc, nano. Parang ginagamit na yan ngayon sa pagdating po sa chemistry, pagdating po sa field ng medicine, sa mga gamot. Yes. When you talk about nanotechnology, it means minute particles. People ang pinag-usapan ngayon na atoms. Tapos sinabing nano, mas maliit pa doon. Anong ibig sabihin? Sa sobrang kaliitan po nila, they can easily penetrate the membranes of your cell. And they can prevent the free radicals from damaging your DNA. Maliwanag ko ba tayo? Pangalawa, Cyanotech, derived from the word synergism. Guys, ang ibig sabihin pala niyan, magtutulong-tulong. Yung iba't ibang klase ng produkto. Maliwanag po tayo. Isipin mo buti, marami bang laman ng C24/7? Yes. Iba't iba ba ang laman ng C24/7? Yes. Sabi nyo, hindi ba, parang confusing, di ba? Pag iba't iba, nag-aaway-away. Guys, ganito kagaling po ang mga scientists, ang mga herbalists, at mga doktor ng Nature's Way. Why? Ang dami yung produkto na pinagsama-sama ho nila. Pero pag pinagsama-sama pala, ang ginagawa nila, tinutulungan yung bawat isa para gumanda yung function. At yung pong ginamit sa produkto natin. With phytoalkatech. What is the meaning of phytoalkatech? Well, it was derived from the word alkaline. Lagi akong tinatanong, Doc, anong significance ng alkaline? Okay. If we're going to ask people now, if we're going to think, ano ba talaga laman ng sikmura natin? Ano bang function ng laman na yun? Hydrochloric acid. Tama ba tayo doon? Okay. Gastric acid, hydrochloric acid. It was proven. If we're going to take phytonutrients, pagpasok po ng phytonutrients inside your stomach, because of the acid, mababa yung level ng phytonutrients. Sayang yung produktong iniinom natin. Tama ba tayo doon? Guys, anong ginawa po nila? Pinalitan na po yung acid. Ginawang alkaline base yung produktong C24/7. Nito, paano nangyari yun? A good example, guys. Ang complete may vitamin C. Maliwanag ko tayo. Sabay-sabay tayo. Ang tawag dito, ascorbic acid. Maliwanag ko. Wala na ko tayong ascorbic acid. So, nito, wala ng vitamin C. Meron pa rin po. But now in alkaline preparation, ang tawag ko dito is sodium ascorbate. Now, anong significance? Since it is already alkaline base, if you will take the product C24/7, as it enters your stomach, it will try to neutralize the acid inside the stomach. Nakontra mo yung acid. Ang mangyayari, mas maraming phytonutrients po papasok saan? Loob ng sikmura. At sa loob ng intestines. Anong significance? Pag mas maraming phytonutrients po ang nasa loob ng intestines, ma-absorb na katawan yan. It will enter your blood and they will enter your cells. Mas maganda ho ang produkto natin. Yes. With these 3 technologies, mas lalo bang gumanda ang C24/7? Yes. What else? Guys, balat pa lang ng produkto natin, vegetable na po. Anong maganda? Pati po bowel movements po natin, gumaganda. Kaya nga pala, no? Ito, kailangan itanong eh. Nakainom na ba kayo ng paracetamol? In all honesty, yung tableta ng paracetamol, malambot ang matigas. Hindi lang ang paracetamol, pati ito ibang produkto po natin na meron po sa market. Okay, the synthetic products. Why? They contain 30 to 40% excipients. What are these excipients, people? When you talk about gamma radic, yun yung pinaka-covering kaya matigas. When you talk about the fillers, as the word implies, pandagdag kaya lumalaki. And when you talk about the binders, kaya sila nang dikit-dikit, nagkukumpul-kumpul. That's because of the binders. And guys, again, think, 40% excipients. Dok, ibig mong sabihin, 40% parang lang dinaya, parang starch. Maliwanag ba tayo doon? Guys, with C24/7, wala excipients. Sabi nga po, what you see is definitely what you get. Maliwanag pa rin ba tayo? So, maganda bang produkto natin? Guys, ito pa sa magandang usapan. Tingnan mo buti yan. Pwede mo ba natin itaas ang mga daliri natin? Lahat po tayo. Okay, wala example po. Now, may procedure po kung tawagin endoscopy. Ulit ba ang tawag dito? Endoscopy. Sa dulo po ng endoscope, may camera. Saan po nakakabit yan? TV or monitor.
Saan po pinapasok? Either you're going to insert it inside your mouth or inside your nose. Maliwanag po. But usually inside the mouth. Saan magtatapos yan? Stomach. Why? They have compared their product with the 3 leading multivitamins and what have they proven people? In a matter of 15 minutes, tunaw agad ang produkto natin. Pagkatunan ng pagkatunan, pasok na into scenes, mas marami pong na-absorb na si 24/7. But with the other products, people, ano nangyari po? Inabot po tayo 1 oras at kalahati 2 oras bago po natunaw. And that's why they need to explain. Guys, some of us inside this room may be suffering from dumping syndrome. Again, ulitin natin, tawag dito? Dumping syndrome. Ang tanong, ano ang dumping syndrome? Guys, sobrang bilis gumalaw ng bituka. Yung absorption ng product, hindi na halos makuha. So isipin nyo, no? If you're suffering from dumping syndrome, and you have taken a tablet na 2 oras bago matunaw, ano kaya pwedeng mangyari? At biglaan kumain. Baka wala pang 20 minutes, takbo ka ng banyo. Bakit? Defecation. And you might be surprised why. Baka pagtingin mo sa pieces mo, kasama produkto mo. Naliwanag ba tayo doon? Ang isipin nun, sayang ho yung produktong ininom natin. Mura nga, iba naman na nakinabang. But think, even if you're suffering from dumping syndrome, with our product C24/7, guys, in less than 20 minutes, natunaw, na-absorb ng katawan natin yung pong component ng produktong C24/7. So, ang tanong ko, maganda bang C24/7? Guys, with C24/7, can we prevent diseases from happening inside the body? With C24/7, can we improve the immune system? With C24/7, can we improve the immune system and of course, pati na rin po metabolism? Guys, can we prevent cancer from happening inside the body? Maganda ba ang C24/7? Ano ba tayo niyan? Ano pa natin ang C24/7? Wow! Pag ito po nakikita ko, lahat kayo ang tingin ko sexy. Kita pala nito, katawan nyo na, ano po. Ito po. Kaya ito, nako, hindi na mo kasya si Lia, no? Ba't palang ho yan, no? And also this one. Lalaban mo yan ng Miss Universe, okay? Pero kidding aside, people, same thing tanongan ako. Gusto nyo ba maging ganito ka-sexy ang katawan nyo? Hindi ba? Ang tawag dito, obese. Ready po natin, ang tawag dito? Obese. Okay. Kung maganda po, tingnan. Maganda lang tingnan. Pero kasi, hindi maganda sa katawan. Maliwanag po tayo. Guys, we have a wonderful product. Okay? And the name of the product is Slim and Trim. People, sabi ko lang, Doc, anong kagandahan ng meron sa Slim and Trim? Why the need to take the product is Slim and Trim? Okay. Hindi niyo mabuti, ha? With Slim and Trim, people, may mga components po yan. Okay? Slim and Trim. What will be the components, people? First, eto ha. Glucomannan extract that can be derived from konjac plants. Ano kagandahan po ng glucomannan extract? Ganito lang kasimple yan. It's in capsule preparation. As you take the capsule, be sure to follow it with 2 to 3 glasses of water. Yung glucomannan po pala, malakas humatak ng tubig. Okay? So pagpasok po ng sikmura, naging gel po kagad. So ano nangyayari? There will be a sense of fullness. Siyempre kung busog ka, may gana ka ba kumain? Wala na. Tama ko tayo doon. So patiping appetite mo, nawawala na rin. Pero maganda po dito, hindi lang po konjac plant, hindi lang po glucomannan extract ang meron. Meron pa tayong tinatawag na Huja gordonii. It was derived from cactus, people. Okay? Nakikita pa usually po sa Africa po. Anong function po nito? Ang Huja gordonii po is from cactus. It is said to be containing steroidal glycoside, the p57 factor. Ano ba yung p57 factor? An appetite suppressant. It will try to inhibit a part of your brain responsible for your appetite. Maliwanag ko tayo doon. And if you're going to analyze, yung part po talaga ng utak natin, na tinatawag nating center for appetite, is your hypothalamus. Maliwanag ko tayo doon. So, ang ginagawa nitong ating pong produkto, ini-inhibit yung gana mo natin para kumain. Even if there's so many delicious foods on the dining table, I assure you, you will become picky and choosy on the type of food that you will eat. Maliwanag ko tayo doon. Pero simple pakiusap ko, please, you must eat a little. Maliwanag po tayo. Why? Kasi kung hindi ka makakain ng mangyayari sa'yo, manghihina ka ho.
Maliwanag ko ba tayo doon? Siyempre, mas maganda. As you're taking the product, you're also trying to wash out your weight. Maliwanag ko tayo doon. At tingnan mo rin, dapat hindi ka manghihina, dapat functional ka pa rin po. Maliwanag ko ba tayo? Now, the major question is, people, Dok, paano natin gagamitin yan? Okay? Kung gusto kong pumaya, how will I make use of the product? Okay? It is based on your ideal body weight. Pag sinabing ideal body weight, ang pinag-uusapan mo natin dito, height, weight. Maliwanag po tayo. Ang timbang mo pala, dapat nakadepende sa height mo. Maliwanag po tayo doon. Okay. Para magandang usapan, babae muna pag-usapan natin. Ang isang 5 flat toe na babae, oops, I'm sorry po. Okay? Ang isang 5 flat toe na babae, okay? Ang timbang mo dapat 100 pounds. Maliwanag, ladies. For every inch po ng kababaihan, magdadagdag po tayo ng 5 pounds. Are we clear? More than 10%, more than 15%, more than 20%. So, try to analyze. 100 pounds. 5 flat ka. May 10% kang palugit. So, hanggang 110 pwede ka. Tama ho. If your weight will become 111 pounds, anong ibig sabihin nun? Overweight ka na. Maliwanag po tayo. And you must take the product 15 to 30 minutes before breakfast. Maliwanag po tayo. Para busog ka, konti kakainin mo. Ano daw? Paano mo yun? Okay? 116 pounds na ako. Umaga-gabi. And if and ever, lumagpas ka ng 20%, which we call as obesity po, you must take the product 2 times a day. Now, the question is, Doc, baka naman maraming side effects. People, number 1, hindi bibilis ang tibok ng puso mo. Why? No sympathetic effect. Ulitin ko natin, no sympathetic effect. It will not cause your heart to pump faster. Maliwanag ko tayo doon. Pangalawa, Doc, baka magka-ulcer ako. No fear, people. Why? No ulcerations. Bakit po? Busog lagi tayo. Nito, paano mangyayaring papet ka kung busog ka? Tama ba tayo? Guys, kayo ba nakakain na ng Skyflakes? Yes. It contains 130 calories. Ito po, ang isang capsule po nito, na busog ka at wala ang ganang kumain, only contains approximately 2 calories. Konti kinain mo, busog ka, ano mangyari yun? Yung taba nyo ngayon, yung fats nyo ngayon, ang i-convert na katawan mo para maging energy. Maliwanag ba tayo doon? So, itong ibig sabihin, pati yung mga cholesterol natin, nababawasan din. Yes! So, if you're going to analyze people, maganda ba ang produkto natin Slim and Trim? Yes! Gagamit ba tayo niya, ladies? Yes, definitely. At wala ring LBM. Bakit? Phytonutrients. Hahatak siya ng mga mikrobyo, hahatak siya ng toxin, magandang bowel movements. Okay po tayo. Now, another product that we have. Po, paputian ang usapan. Yes. Sabay-sabay tayo ng tawag dito. White light. Now, sabi nila, Doc, ang naman niyang glutathione. Saan katerba na po ang glutathione sa market natin? But guys, ano daw po ba ang difference ng ating produkto? Ganito kasimple lang yan. When you talk about white light, guys, sabi mo ng mga dermatologists, dapat ang gagamitin natin, L-glutathione. What is the meaning of L? Reduced form, easily absorbed by the body. It has 2,500 milligrams. Sabi rin ng mga derma, pag gumagamit tayo ng gluta, dapat daw po may nakalagay na ascorbic acid. It contains 1,000 milligrams. Why? Pag ang glutathione mo pala, walang ascorbic acid, it cannot be able to penetrate the membrane of the cells. At sa ating po, pinagsama na, at paano mo gagamitin? I-shake mo muna. Sublingual spray. Pero, sublingual spray, ilalim ng dila. Tama ho. Let's try to analyze, guys. Pag masyadong mataas pang blood pressure ng mga parents natin, pag emergency po, mga 240 over 120 ang blood pressure, saan po nilalagay ang gamot? Why? There's so many blood vessels. Small blood vessels, which you call as capillaries. So what will happen? Spray the product 3 times a day. And do that, swallow your saliva within 20 seconds to 1 minute. Maliwanag po tayo lang. Let it stay under your tongue. Ano mangyayari? Glutathione will be absorbed in the blood vessels. It will go inside the blood vessels. From there, it will travel and will go to the different parts of the body, sa mga cells natin, especially your skin. And when you talk about the skin, people, ito yan eh, tingnan mo ba yan?
we have the so-called melanocytes. Okay, Doc? Melanocytes. Ulitin mo na tawag dito? Melanocytes. If you're going to analyze, ang function ng melanocytes is to produce melanin. Okay? Palitan natin kayo ng mga pictures para mas maganda usapan. Okay. Nasaan yung mga melanin natin? If you're going to analyze, ayun, no? Nandun yung mga melanocytes. Nasa pinaka-base po ng first layer ng balat ng tawag ng epidermis. A better picture, people, ayun yung mga melanocytes natin. Ito. Okay? What else? Ito nga. Yan yung magandang picture ng melanocytes. Okay? And guys, what will these melanocytes do? They will store and produce melanin. Maliwanag po tayo. Siyempre, ang kulay po nito, itim. Kaya kung anong kulay mo ngayon, that is because of your melanin. Anong gagawin po ng products natin? Well, ganito kasimple na po yan. Glutathione, okay, with vitamin C, will penetrate your cells, these melanocytes, and will inhibit them from producing melanin. Ibig sabihin po, yung balat na lalabas sa'yo, mas maputi na. Now, the basic question is, Doc, kailan ka puputi? Guys, 2 to 3 months. Ba't napakatagal? Because our skin will change, anatomically speaking, 25 to 45 days after. And 2 to 3 months is a safe answer for all of us. But I assure you guys, in a matter of 2 weeks, magsisimula po mag-lighten ang balat natin. Maliwanag ko ba tayo doon? But again, sabi nito, paano gamitin po ulit? Okay. Ang glutathione po is also called as GSH, glutathione peroxidase. It's composed of cysteine, glycine, and glutamic acid. Guys, ito po ang paggamit. 3 puffs every 4 hours, 4 times a day, 12 puffs per day. Waking hours lang po. Paggising lang tayo. Maliwanag po tayo. Guys, sabi nila Doc, per puff, magkanong gluta po ang pasok? Times 7.5 milligrams per puff. So magkano po ang total? It will give you approximately 90 milligrams per day. Okay? Well, Doc, pwede bang dagdagan? Pwede 5 puffs every 4 hours. Maximum 150 milligrams per day. Now, sabi ng ibang uminom ng oral, Doc, hindi ba medyo mababa yata yung sa inyo? Kasi alam namin, pag oral gluta, dapat 10 to 20 milligrams per kilograms per day. So, kung 50 kilos ka, Doc, dapat ang requirement natin, 500 milligrams per day. Tama ba tayo doon? Okay? Ibang tanongin tayo. Well, natuloyin ko po. Yung sa ating sublingual, what does it mean? Pag pinap natin yan, hindi mo na dumadaan sa stomach. So, yung effect po ng acid dun sa produkto nawawala. Pangalawa, hindi mo na dumadaan ng atay. So, yung sabihin nun, it will not go through the so-called first pass effect wherein half of the product will be removed by the liver. Maliwanag po tayo. Saan po dumidiretso? Balat agad. Are we clear with that one? Guys, inuulit-ulit ko po. Mamili ka ng part ng katawan mo na pinakamaputi. And usually, itas. At yun po yung part ng gluta o part ng katawan mo na habulin po ng glutathione. Are we clear with that one? Okay. So try to analyze people. Maganda ba ang mga produkto natin? Yes! Okay. And when you talk about glutathione, people, ito po yan. Yung paputian po, uulit-ulitin ko, is just the side effect of glutathione. Ang talagang talab po ng glutathione is also what? Antioxidant. Okay? Now being used for the treatment of cancer patients. People, gusto mong combination ng antioxidant, anti-cancer, same global? C24/7. White light. Remember, ang C24/7 meron din cysteine hydrochloride. Maliwanag po tayo. Doc, pampapayat, pwede rin ba ang C24/7? Yes. Kasi ang C24/7 may resveratrol din po. Pag inom mo yun, maglalabas kayo ng hormone na tawag adiponectin na susunugin din ang taba mo. So ang C24/7 pala, Doc, maganda rin combination ng Slim and Trim? Yes. Maliwanag ba tayo? So try to analyze. Maganda ba ang white light? Yes! Are we going to use this people? Yes! Maganda rin ba ang Slim and Trim? Yes! Gusto mo bang sumeksi? Yes! Yes, siyempre po. At huling-huli po, mas maganda mo ba ang C24/7? Yes! Inuulit-ulit ko. Gusto niyo ba magkasakit? No! Maganda ba ang free radicals? No! Pangit. Mas maganda ba ang antioxidants? Yes! Do you like people na ang katawan mo healthy? Yes! And guys, finally po, maganda ba ang C24/7? Yes! Nakadami ba tayo ng produkto na yung global? Yes! Guys, palakpak po sa ating lahat.